Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Isang mapagpalang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong channel na Kwentong Takip Silim. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gardo, 57 years old. Bago lang ako nakikinig sa inyong mga channel sa YouTube tulad ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot, at ang pinakapaborito ko, itong Kwentong Takip Silim. Aaminin ko noong kabataan ko ay isa kong pasaway at perwisyong anak sa mga magulang ko. Kaya nga siguro sila namatay ng maaga dahil hindi nila nakayanan ng mga katarantaduhang ginagawa ko sa buhay. Bukod sa basagulero at hindi ko sineseryoso ang pag-aaral ay napakababaero ko noon. Pero kahit ganoon ang ugali ko ay may mga tao pa rin nagmamahal at tanggap ang pagkatao ko tulad ng matalik kong kaibigan na si Arnan at ng aking Lola Salve. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Sila na hindi tumalikod sa akin sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkakamali ko. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa naging karanasan ko sa liblib na baryo sa Davao kung saan naninirahan noon ng aking Lola Salve. Ang karanasang iyon na muntik ng ikapahamak ng buhay ko, ang tuluyang nagpabago sa akin. At ito ang aking kwento. Gardo, pare, gising. Bumangon ka na nga dyan. Ano ka ba naman pare? Inaantok pa ako eh. Istorbo ka sa tulog ko. Pare naman, tinatamad ka na naman. Tang-ina naman eh, hindi itong tamang oras para tamarin ka. Napaka-OA mo naman. Anong oras na ba? Ang aga-aga pa ho pare. Pambihira. Baka pwedeng mamaya mo na lang ako gisingin. Kung ano man yung gagawin natin, mamaya na lang, okay? Naluloko ka na ba? Wala na tayong panahon. 10 araw na lang at kung hindi tayo maghahanap ng paraan, tapos na tayo. Ha? Anong 10 araw? Gago ka talaga ano? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na 10 araw na lang ang palugit natin kay Dodong para babayaran yung utang natin sa kanya. Kailangan na natin maghanap ng pambayad. Kundi malalagot tayong dalawa pare. Dodong? Sino ba namang hindi makakalimot sa mukhang gagong yun na mukhang bisugo? Hindi ito ang oras para magpatawa. Kilala mo naman si Dodong Toothpick, di ba? Halangang bito ka nun. Hindi yun papayag na hindi natin mabayaran ng utang natin. Siguradong ipapapatay tayo nun kung wala tayong maiabot sa kanya. Pare naman, relax lang. May 10 araw pa naman tayo eh. Huwag mong gawing biro to. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo napunta sa sitwasyong to? Kung hindi mo ipinatalo sa sugal ang naipon natin at hindi mo ginastos sa pambababae mo, may pera pa sana tayong pambayad ngayon. Sa sinabi ng tukmol kong kaibigan nagpanting ang tenga ko. Padabog akong bumangon mula sa higaan at sininghalan siya. Pwede ba? Tama ng paninisi mo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na natalo tayo sa sugal. Wala namang gustong matalo, di ba? Tungkol dyan sa sinabi mong pambababae ko, hindi ka pa ba nasanay sa akin? Alam mo naman na mula pa ng teenager tayo, mahilig na ako makipaglandian sa mga chika babes, di ba? Ganito na talaga ako pare. Babaero na ako. Kaya wag mo akong sumbatan na parang ikaw ang perpekto sa ating dalawa. Tandaan mo pare, pareho lang tayong likaw ng bituka. Kaya alam kong sa lahat, ikaw ang mas nakakaunawa sa akin. Oo nga pare. Kilalang kilala na kita dahil bata pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Pero sana naman magbago ka na. Magseryoso ka na pare. Sinasabi ko to hindi para sumbatan ka, kundi para ipaalala sa'yo na nakataya ang buhay natin dito. Hindi mo ba naiintindihan yon ha, pare? Oo na, kaya nga sinasabi ko sa'yo ngayon, huwag kang masyadong mag-alala. Dahil may solusyon na tayo dyan. Solusyon? Paano pare? Sige nga. Paano natin nababayaran agad ang 300,000 na utang natin kay Dodong?
Basta ako nang bahala. May naiisip na akong paraan. Huwag mo akong paasahin. Kung plano mo na namang magsugal o gumawa ng kalokohan, mas mabuti pang huwag mo na ituloy. Wala na tayong pera dahil lugi na rin ang negosyo natin. Negosyo na pinaghirapan nating itayo pero nauwi lang din sa wala. Relax lang pare. Manalig ka sa akin. Malalagpasan din natin to. Sana nga pare. Sana nga. Dahil kung hindi, siguradong may mangyayaring masama sa ating dalawa. Maganda ka pare. At aalis tayo. Pupunta tayo sa Davao. Davao? Probinsya nyo yun, di ba? Anong gagawin natin doon pare? Teka, huwag mong sabihin na magtatago tayo ron. Kahit saan tayo magpunta, siguradong mahaharap pa rin tayo ni Dodong. Kilala mo naman yung gagong yun eh. Maraming koneksyon yun, di ba? May mga kaibigan pa siyang parak. Wala tayong ligtas sa kanya. At saka tagal ko na rin na hindi nakikita si Lola Salvi mo mula nung huli niyang dalaw dito sa'yo. Pero teka, sigurado ka bang papayag siya na kunin mo na yung lupa? Eh hindi pa naman siya patay, di ba? Wala naman siyang magagawa eh. Kukunin ko yun sa ayaw at sa gusto niya. Ipinangako niya sa akin yun noon. Mula pa nung namatay sina mama at papa. Kaya wala siyang karapatang bawiin ang ipinangako niya. Gago ka talaga pare. Ang kapal pa din ng mukha mo eh, no? Pero sige na nga, sasama na ako sa'yo. Wala na rin naman akong choice, di ba? Hindi kami magkakaproblema ng ganito kung hindi nagkandaletse-letse ang negosyong handmade clothing and accessories na pinagtulungan naming itayo noon ng matalik kong kaibigan na si Arnan, Sir Jupiter. Nalugi ang negosyo, isang bagay na hindi namin inakalang mangyayari. Sa una, maganda ang takbo. Punong-puno kami ng pag-asa at ambisyon na lalago ito. Pero dumating ang isang matinding problema. Ang hindi inaasahang pagtaas ng mga gastos sa operasyon habang sabay namang bumagsak ang demand sa produkto namin. Dahil sa matinding kompetisyon at mabilis na pagbabago sa market, hindi namin agad nakayanan ang mga pag-a-adjust. Napansin din namin na unti-unting nababawasan ang mga customer at ang mga supplier namin ay nagsimulang magtaas ng presyo. Unti-unti kaming nabaon sa utang at ang mga pagkatalo at maling desisyon namin ay nagresulta sa tuluyang pagkasira ng negosyo. Bukod pa roon, hindi ko ginamit ang utak ko sa mga panahong yon ng pagkalugmok namin. Imbes na gamitin sa may kabuluhan ang perang naipon namin, nagawa ko pang malulong sa bisyo at magpaalipin sa tawag ng laman. Kaya't pati naipon naming pera ay nagalaw at nawala dahil sa kahangalan ko. Dahil dito naisip naming mangutang kay Dodong Toothpick, hindi niya tunay na pangalan, na leader ng isang sindikato sa lugar namin. Hindi ko na po babanggitin ang iba pang detalye tungkol sa kanya at sa lugar kung saan kami tumira noon dahil napakasensitibo ng mga impormasyong yon at baka magdulot pa ng mas malaking problema para sa amin. Sa kabila ng lahat ng yon, wala na kaming ibang magawa kundi humingi ng tulong mula sa kanya. Alam naming delikado pero wala na kaming ibang pagpipilian. Kaya't ang naisip kong paraan para makabayad kami ay ibenta ang lupa na ipinangako sa akin ng aking lola. Sinabi niya na ibibigay niya ito sa akin dahil ako na lang ang natitira niyang kamag-anak. Mga boss, pwede na kayong bumaba rito. Teka Manong, hindi pa naman ito ang sinasabi naming baryo ah. Pasensya na boss, pero hanggang dito lang ang biyahe ng jeep. Walang jeep na dumadaan papunta ron. Masyado kasing malayo at delikado ang daan. Manong, saan sinabi mo agad na hindi pala aabot ang jeep mo sa pupuntahan namin? E di sana, ibang sasakyan na lang ang sinakyan namin. Nako boss, kahit anong sasakyan hindi na rin talaga pumapasok doon. Pero kaya nyo namang lakarin yun eh. Lakarin? Gusto mong paglakarin kami? Abat ang galing mo ha? Pare tama na yan. Huwag ka na makipagtalo kay Manong. Hindi na rin naman magbabago ang sitwasyon kahit ano pang sabihin mo. So ganun na lang? Wala lang ba natin ng ganung klaseng serbisyo? Ayan ka na naman pare. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Huwag mo nang palalain. Hindi mo kailangan makipagtalo. Tara na pare, lakarin na lang natin. Sayang ang oras eh.
Ay, Manong, pasensya na po kayo sa kasama ko ha. Pagod lang po siya sa biyahe. Lalakarin na lang po namin ang papunta ron. Napailing na lang ang driver sa naging reaksyon ko. Kitang-kita ko rin sa mukha ng ibang pasahero ang pagkainis sa ikinilos ko. Dahil doon ay napilitan akong manahimik at tumigil na sa pagsasalita. Hinatak na ako ni Arnan palayo sa jeep at nagsimula na kaming maglakad papunta sa lugar na dapat naming marating. Pare, parang hindi na ako pamilyar sa dinaraan na natin ha. Tagal ko na kasing hindi nakapunta rito. Huling punta ko dito, 13 years old pa lang ako. Sabagay, matagal na nga yun pare. Ilang taon na rin ang lumipas. Kaya pala ayaw nang magatid dito ng mga sasakyan. Ang kitid ng daan at lubak-lubak pa. Tsaka parang gubot itong nilalakaran natin oh. Pero alam mo pare, parang may kakaiba rin dito sa dinaraanan natin. Oo nga eh. Pero anong ibig mong sabihin na parang may kakaiba? Pakiramdam ko kasi pare, parang may nakatingin sa atin. Hindi ko lang mawari kung saan. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Arnan kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Wala naman ako nakitang kakaiba pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may kung anong presensya sa kakahuyan na aming nilalakaran. Napansin ko rin na unti-unti nang lumalatag ang dilim. Malapit nang gumabi kaya bumaling ako kay Arnan at bumulong. Para bilisan natin. Dumidilim na. Binilisan namin ni Arnan ng paglalakad. Kahit nahihirapan ako sa makitid at lubak-lubak na daan, pilit kong inalala ang ruta papunta sa lugar ni Lola Salve. Hanggang sa wakas, narating din namin ang liblib na baryo. Ngunit laking pagtataka namin, napakatahimik ng paligid. Wala ni isang tao sa labas kahit nahalata namang maraming kabahayan doon na nasa paanan ng bundok. Nasaan na kaya rito ang bahay ni Lola? Hindi ko na talaga matandaan kung saan banda. Pati ba naman bahay ng lola mo, hindi mo na rin maalala. Ulyanin ka na talaga pare. Gago. Kesa hindi ko nga matandaan eh. Parang nagbago na kasi itong lugar. Hindi ito ganito dati. Habang nagpapalinga-linga kami, may biglang lumapit na isang matandang lalaki sa amin. Sa tansya ko, nasa 70 years old na siya dahil sa mga kulubot sa kanyang mukha. Pero kahit ganoon, matikas pa rin ang tindig niya. Parang sanay pa rin sa mabibigat na gawain. Suot niya ang isang lumang sombrero at bitbit ang isang tungkod na yari sa kahoy. Nakasuot siya ng kulay puting polo shirt at pantalon, may kakaiba sa kanyang presensya. Tila ba may halong otoridad at misteryo sa paraan ng kanyang pagtitig sa amin. Sino kayo? Ano ang sadya nyo rito? Ako po si Gardo, apo ni Lola Salve. Kasama ko po ang kaibigan kong si Arnan. Matagal na po kasi akong hindi nakakapunta rito kaya hindi ko na matandaan kung nasaan ang bahay ni Lola. Ilang minuto lang narating na namin ang bahay ni Lola. Nasa dulo iyon ng mga kabahayan at malapit sa sagingan. Tinawag ng matanda ang pangalan ni Lola at agad itong lumabas. Oh, Kalusyo, ikaw pala. Gardo? Apo? Ako nga ito Lola, si Gardo ang apo mo. Ay, muntik na kaming maligaw. Hindi ko na kasi matandaan kung saan ka nakatira dito eh. Buti na lang at itinuro sa amin itong si Tanda ang bahay mo. Sa sinabi ko, biglang napatingin sa akin si Lucio. Ang kaninang maamo niyang mukha ay biglang tumalim. Agad iyon na napansin ni Lola Salve. Nako, Lucio, pasensya ka na sa apo ko ha. Ganyan lang magsalita yan pero mabait at magalang naman yan. Ako nang humihingi ng dispensa sa sinabi niya. At ikaw naman, Gardo, bakit ka ba nagpunta rito? Ay nako, mahabang kwento Lola. Kaya baka pwedeng papasukin mo na kami. Nga pala kasama ko si Arnan.
kilala niyo siya, di ba? Best friend ko yan. Lola, magandang gabi po. Ang tagal ko na po kayong hindi nakita. Isinama po kasi ako rito ni Gardo. Kamusta nga po pala kayo rito? Ayos naman ako. Sige, pumasok na muna kayo. Mukhang pagod na kayo sa biyahe. Kalusyo, salamat sa paghahatid mo rito sa apo ko at sa kaibigan niya ha. At muli humihingi ako ng paumanhin. Tumango naman ang matandang lalaki bago tuluyang nagpaalam. Pero bago siya umalis, nakita ko na muli niya akong sinulyapan bago siya naglakad palayo. Sa pagpasok namin sa bahay ni Lola, talagang nanibago ako. Mas maganda yun kumpara nung huli akong pumunta roon. Dati kasi ang bahay ni Lola ay gawa lang sa sawali at kawayan. Pero ngayon, gawa na ito sa sementadong dingding at may malalaking bintanang salamin. May mga bagong muebles din. Napansin ko rin ang makintab na tiles sa sahig na sanglalong nagbigay ng elegante at modernong itsura sa bahay ni Lola. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang paghingi ng dispensa ni Lola kay Ka Lucio. Parang sinabihan ko lang naman ang tanda ay talagang matanda na naman siya. Nakita ko pang yumukod siya habang humihingi ng paumanhin. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang suot na damit ni Lola Salve. Kulay puting bestida yon at may nakasabit pa sa leeg niya na medalyon na kung titingnan ay parang anting-anting. Gardo, apo, sa uulitin, maging magalang ka at marespeto sa pakikipag-usap mo sa mga taga rito. Iwasan mo magsalita ng bastos o anumang hindi magagandang salita. Kung ayaw mo magka-problema, huwag mo nang uulitin ang sinabi mong yun kay Galusyo. Maliwanag ba? Lola, wala namang masama sa sinabi ko eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Talaga namang matanda na siya. Apo, may mga bagay na mas mabuti nang hindi binabanggit. Lalo na kung makakaapekto yun sa taong pinagsabihan mo. Sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Hindi lahat ng totoo ay kailangang sabihin. Lalo na kung magdudulot ito ng panganib sa'yo. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Sa mga sandaling yun, nagpanting na naman ang tenga ko, Sir Jupiter. Ayoko kasi na sinesermonan ako, lalo na kung totoo naman ang sinabi ko. Pero imbis na sagutin ko si Lola, pinigilan ko ang sarili ko na magalit at pilit ng umiti. Okay Lola. Susundin na kita, promise. Hindi na ako magsasabi ng ganun. Swear to God. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Pinili ko na lang manahimik at sumunod kay Lola dahil ayokong pagmulan yon ng hindi namin pagkakaunawaan. Iiwasan kong magpakita ng hindi magandang imahe sa kanya, lalo na't may kailangan ako sa kanya. Lola, napansin po namin na sa gantong oras ay wala na pong tao sa labas. Nakakapanibago po kasi. Sa Maynila, kahit 12:00 na ng gabi, marami pa rin pong tao sa kalsada. Sa Maynila yon. Dito kasi, pagsapit ng 6:00, kailangan ng lahat ng tao ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Curfew, kumbaga. Kaya po pala. May curfew pala rito sa inyo. Pero bakit po si Ka Lucio ay nasa labas pa rin po? Si Kalusyo kasi ang naatasang mag-ikot dito sa buong baryo para tiyakin kung sumusunod ang mga tao sa mga patakaran, lalo na sa oras ng curfew. Nang mabanggit nila si Ka Lucio, bigla kong naalala ang sinabi niya kanina kaya't hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong kay Lola Salve. Lola, tanong ko lang. Bakit Ka Salve ang tawag sa'yo ni Ka Lucio? Miyembro ba kayo ng isang samahan? Oo, Gardo. Miyembro ako ng kapatiran. Lahat ng tao rito sa baryo ay miyembro ng kapatiran na pinamumunuan ng aming pinuno na si Supremo Lorenzo.
Kaya po pala pareho kayong nakasuot ng kulay puti ni Kaluso, Lola. Yan po bang uniform nyo? Ang alam ko po kasi may mga uniform ang mga ganun. Ay tama ka, iho. Ito ang kulay ng aming kapatiran. Ang kulay puti. Lahat kami kailangang magsuot ng kulay puti. Dahil itong simbolo ng kadalisayan at magkakaroon ng malinis na kalooban. Ang bawat miyembro, inuukit sa kanilang puso ang mga aral ng aming kapatiran. Kaya't ang puti ay nagsisilbing paalala na kailangan naming panatilihin ang aming integridad at malinis na layunin. At isa sa mga layunin ng aming kapatiran ay ang maging magalang at marespeto sa kapwa. Napakunot ang noo ko sa mga pinagsasasabi ni Lola Salve. Para sa akin isang malaking kalokohan ang maging kasapi sa mga ganong samahan o kapatiran na sinasabi niya. Pero sinakyan ko na lang ang trip niya. Kailan pa po kayo naging miyembro ng kapatirang yun? Baka mamaya demonyo nang sinasamba nyo, ha? Hindi kami sumasamba sa demonyo. Loko kang bata ka. Saka ako na ikukwento sa inyong tungkol dyan. Sa ngayon, maghahanda muna ako ng hapunan para sa inyo, ha? Alam kong gutom na kayo. Tardo, apo, baka pwede mo nang sagutin ang tanong ko kanina. Bakit bigla kayo nagpunta rito? Kilala kita. Hindi ka magpupunta rito ng walang ibang dahilan. Ay, Lola, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pumunta ako rito dahil kukunin ko na ang lupa na ipinangako nyo noon na papamanan nyo sa akin. Ano? Ang lupa? Bakit mo gustong kunin agad ang lupa? Ibebenta kong lupa, Lola, at ang mapagbebentahan ko ay gagamitin ko para magtayo ng isa pang negosyo. Pero, di ba nung huli tayo nag-usap? Ang sabi mo sa akin, maganda naman ang takbo ng negosyo nyo nitong si Hernan. Magtatayo ka ulit ng panibagong negosyo? Maayos naman po ang takbo ng negosyo namin ni Atnan. Pero gusto ko pong sumubok ng bago. Hindi ko naman po sinasabi na pababayaan ko na ang kasalukuyan naming negosyo. Ang gusto ko lamang pong mangyari ay magkaroon po kami ng karagdagang kita. Huwag ka po mag-alala, Lola. Kapag naging successful ang bagong negosyo namin, hindi kita kakalimutan. Makikinabang ka din dito, Lola. Kaya ang naisip ko, ang lupa na yun ang pinakamalaking puhunan na meron ako. Kaya kukunin ko na yun, Lola. Nagsinungaling ako sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman ang totoong nangyari sa negosyo namin ni Hernan at ang pagkakaroon namin ng malaking utang. Sandaling tumahimik si Lola Salve. Tila may bumagabag sa kanya pero hindi siya nagpahalata at muling nagsalita. Hindi naman ako humihiling sa'yo ng kahit ano, apo. Kahit naman noon pa, nang magkaroon ka ng negosyo, hindi ako humingi ng kahit anong bagay mula sa'yo dahil maganda at maayos naman ang kabuhayan ko rito sa Davao. Mas lalo akong sinuwerte nang maging kasapi ako ng kapatiran. Pero kailangan ba agad-agad mong makuha ang lupa, apo? Oo, Lola. Kailangang mapasa akin yun sa lalong madaling panahon. At hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay sa akin ng lupa. Kung gayon saka na natin pag-usapan ng tungkol dyan dahil marami pa akong aasikasuhin sa nalalapit na piyesta dito sa baryo. 3 araw mula ngayon, piyesta na rito. Kaya magiging abala ko bilang tagapangasiwa sa piyesta. Pagkatapos ng piyesta, saka tayo mag-usap tungkol sa lupa. Sa ngayon, kumain na muna kayo. At pagkatapos ay magpahinga na kayong dalawa. Sige po, Lola. Pag-usapan na lang natin pagtapos ng fiesta. Wala na akong nagawa sa sinabing yun ni Lola Salve. Ang gusto ko sana ay makuha na ng mas maaga ang titulo ng lupa para maibenta na namin yun at umabot kami sa deadline na ibinigay sa amin ni Dodong Toothpick para mabayaran ang utang namin. Pero ang sabi ni Lola, kailangan pa raw tapusin ang fiesta bago namin pag-usapan ng tungkol doon. Sa tingin namin ni Hernan, 3 araw lang naman ang hihintayin namin kaya ayos lang. Isa rin naman ang fiesta sa dahilan kung bakit kami naroroon dahil siguradong marami akong makikilalang mga babae
na pwede kong iskuran. Matapos ang masarap na hapunan na inihanda sa amin ni Lola Salve, inihatid na niya kami ni Arnan sa kwartong tutulugan namin. Dahil sa pagod, maagang nakatulog si Arnan. Natawa pa nga ako dahil sa lakas ng kanyang paghilik. Ako naman hindi pa dalawin ang antok. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame. Iniisip kung paano namin maibebenta ang lupa at maiaahon ang sarili sa sitwasyon namin. Habang nagmumuni-muni, bigla kong nakarinig ng ingay mula sa labas ng bintana. Napakunot ang noo ko at bahagyang tumayo upang silipin kung ano ang pinagmumulan ng tunog. Ano kayang ingay yun? Parang may kung anong umaaligid sa labas. Sa una, hindi ko na lang pinansin ang ingay. Iniisip ko na baka may naligaw lang na aso o pusa sa labas na gumagawa ng kaluskos. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang tunog na parabang may kung ano o sino man na pilit na gustong pumasok sa bintana. Nakaramdam ako ng inis. Sino naman ang manggugulo sa ganung oras? Kaya mabilis akong bumangon mula sa higaan. Kahit pang hilik ni Arnan ay parang sinasabi sa akin na baliwalain ko na lang yun. Ngunit hindi ako mapalagay. Lumapit ako sa bintana at maingat na sumilip sa maliit na siwang nito. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Isang malaking baboy ramo ang paikot-ikot sa labas ng bahay ni Lola Salve. Ang mga pangil nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, parang may hinahanap o inaamoy ito sa paligid. Shit, ang laki ng baboy ramo na yun ah. Paano kaya yan napunta dito? Sa nakita ko ay binalak kong gisingin si Arnan upang hulihin namin ang baboy ramo. Ngunit nang sumilip ulit ako sa siwang ng bintana, nakita kong nagtatakbo na palayo ang malaking baboy ramo. Sayang, pagkain na nawala pa. Kung nahuli ko lang ang baboy ramo na yon, may panghanda na sana kami sa fiesta. Sobra akong nanghinayang kaya padabog akong bumalik sa higaan. Di nagtagal, dinalaw na rin ako ng antok at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, kinuwento ko kay Arnan ang nakita ko nung nagdaang gabi. Pare, alam mo ba, ang laki ng baboy ramo na nakita ko sa labas ng bintana kagabi. Gigisingin nga sana kita para hulihin natin para may handa tayo sa nalalapit na fiesta. Talaga pare, sayang naman. Pwede nating litsunin yun. Masarap daw yun kapag nilitsyon ah. Oo nga eh. Pero nung sumilip ulit ako sa siwang ng bintana, biglang nagtatatakbo palayo ang baboy na yun. Kaya nga inis na inis ako kagabi. Di bale kapag nagkita ulit kami nun, wala nang kawala yun sa akin. Biglang naputol ang usapan namin nang magsalita si Lola Salve. Nakakunot ang noo at masama ang tingin sa amin. Huwag niyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong huhuli, mananakit o papatay ng kahit anong hayop na makikita niyo rito. Lalo na ang mga baboy. Sa baryong ito, napakahalaga ng bawat buhay para sa amin na mga miyembro ng kapatiran. Ang mga hayop, halaman at kahit anong may buhay ay sagrado. Ano? Napakalaking kalokohan naman yan, Lola. Kung hindi tayo papatay ng hayop gaya ng baboy, anong ihahandaan natin sa fiesta? Ano, puro gulay? Tangina, ang boring naman nun. Cardo, ang bunganga mo. Hindi yan ang tinuro sa'yo ng mga magulang mo. Ay nako, alam niyo, masaya ang fiesta namin dito kahit walang karne ng hayop. Masarap ang mga hinahanda namin dito. Mga kakanin, ensaladang gulay. Mula nang maging kasapi ako ng kapatiran, hindi na ako kumakain ng karne ng hayop. Puro gulay na lang o tinapay. Tulad ito kinakain natin ngayon. Ano po Lola? Vegetarian pala kayo? Ano yung masarap na kinain namin kagabi? Hindi ba yun karne? Oo, hindi yun karne. Dahon yun ng gulay na nilagyan ko ng harina at ginisa sa mga pampalasa. Ang tawag doon, vegetarian meat. Masarap din, di ba? Kaya
Hindi nyo na malaya na gulay lang palang kinain nyo. Ano, dahon lang yun? Parang tunay na karne ang lasa. Kita nyo? Hindi naman kailangan ng karne para masarapan sa pagkain. Maraming paraan para makakain ng masarap na hindi nakakasakit ng ibang buhay. Kaya sa susunod, huwag niyong pagtatangka ang manghuli o pumatay ng mga hayop na makikita niyo rito sa baryo. Dahil kapag ginawa niyo yan, matinding kaparusahan ang ipapataw sa inyo ng aming supremo. Nauunawaan niyo ba? Tumango si Arnan kay Lola Salve, samantalang ipinagkibit-balikat ko lang ang sinabi niya. Sa isip ko, puro kalokohan ng mga babala at pinaniniwalaan niya. Fiesta naman, bakit ba hindi pwedeng maghanda ng masarap na putahe mula sa mga hayop? Pero hindi ko na lang pinatulan si Lola. Sa halip nagpasya kong baliwalain ang sinabi niya. Hindi ko pa rin matanggap na puro gulay lang ang ihahanda namin sa fiesta. Ang sabi ko sa sarili ko sa tamang pagkakataon, gagawa ko ng paraan para mahuli ang baboy ramo na yon nang hindi nila nalalaman. O siya, tapusin niyo ng pagkain at mamaya ipapakilala ko kayo sa mga kasamahan ko sa kapatiran at sa aming pinuno na si Supremo Lorenzo. Nabanggit ko na sa kanya kanina na dumating kayo rito. Pagkatapos naming magalmusal ay agad kaming ipinakilala ni Lola Salve sa mga kasamahan niya sa kapatiran. Isang masigla at magiliw na pagtanggap naman ang isinalubong nila sa amin. Lahat sila ay nakasuot ng kulay puti. Ang mga babae ay nakabistidang puti tulad ng suot ni Lola Salve. Samantalang ang mga lalaki naman ay nakasuot ng puting polo shirt at pantalon. Ipinakilala rin niya kami sa kanilang pinuno na si Supremo Lorenzo. Mahal naming Supremo, ipinakikilala ko po sa inyo ang aking apo na si Gardo at ang matalik niyang kaibigan na si Arnan. Galing po sila sa Maynila at nagbabakasyon lang sila rito sa ating baryo. Ikaw pala ang apo nitong si Casalbe, iho. Napakakisig mo at may magandang tindig. Hindi na ako nagtataka dahil apo ka ng isang kahangahangang babae tulad ni Casalbe. Kahit may edad na, napakaganda pa rin ang iyong lola. Ikinagagalak kitang makilala pati ng iyong kaibigan. Sana'y maging masaya at makabuluhan ang inyong pananatili rito sa aming munting baryo, lalo na't nalalapit na ang aming piyesta. Malugod din naming sinalubong at tinanggap si Supremo Lorenzo. Matanda na palang tinatawag nilang Supremo na sa tingin ko ay kaedad din ni Carlucio. Makikita rin sa pangangatawan niya na matikas at malakas pa rin siya at ang mga mata niyang malalim ay puno ng karanasan at karunungan. Bagamat ang balat niya ay may mga marka na ng panahon, ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng determinasyon at tapang. Ngunit sa mga sandaling yun, hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa sa kakaibang kasuotan niya. Nakasuot kasi siya ng mahabang abito na parang sa pare. Kulay puti at may nakasabit na mga burloloy sa leeg na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Maging ang ibang miyembro ng kapatiran ay may mga suot ding burloloy. Ganyan ba ang costume nyo sa kapatiran nyo? Ang weird. Tapos ang dami nyo pang burloloy sa katawan. Kapatiran ba talaga kayo o kulto? Gago ko talaga, pare. Bakit mo pa sinabi yun? Gardo, ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Sa sinabi ko, biglang naging seryoso ang mukha ng mga miyembro ng kapatiran. Maging si Supremo Lorenzo na kanina'y masigla at magiliw ay nawala ang kasiyahan sa mukha at napalitan ng pagkadismaya. Nagkatinginan silang lahat at ang mga tingin nila ay tila may halong galit at pagkasuklam. Matatalim ang mga titig nila sa akin lalo na si Carlucio na sa pagkakita ko'y parang gusto na akong sugurin anumang oras. Anong nakakatawa, iho? Hindi ko nagustuhan ang ginawa mong paglait sa aming kasuotan. Humihingi po ako ng paumanhin, Supremo. Patawarin niyo ang aking apo. Hindi po niya intensyon na magbigay ng masamang impresyon. Ngayon lang po kasi siya nagpunta ulit dito.
Kaya bago sa kanyang mga nakikita niya. Patawad din po, Supremo. Hindi po sinasadya ng kaibigan kong sinabi niya. Dahil bago pa lang siya sa ating komunidad, palalampasin ko ito, Kasalbe. Pero iho, nais kong ipaalala sa iyo na sa lugar na ito, mahalaga ang respeto sa pananamit, itsura at mga paniniwala ng bawat isa. Hindi mo dapat gawing biro o katatawanan ng aming paniniwala at tradisyon. Ayoko nang mauulit ito kung ayaw mong magkaroon ng problema. Napailing na lang ako sa mga reaksyon nila. Pero sa likod ng isip ko, natatawa pa rin ako sa mga suot nila. Ngunit kahit na inihingi na ako ng paumanhin ni na Lola Salvi at Arnan, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga tingin ng mga miyembro ng kapatiran sa akin. Para bang may nagawa kong napakalaking kasalanan na hindi kayang burahin ng kahit ilang paumanhin o paghingi ng tawad. Habang patuloy ang paghingi ng paumanhin ni Lola Salvi kay Supremo Lorenzo, bigla namang dumating ang isang napakagandang dalaga na agad na pumukaw sa atensyon ko. Kasalve, magandang araw po. Pasensya na po ha at may tinapos pa akong gawain sa bahay. Sino nga po yung ipapakilala niyo sa amin? Ay, ikaw pala yan ka, Jonah. Hindi kita nakilala ah. Kayo naman, Kasalve. Nagpagupit lang ako ng buhok, hindi niyo na ako kaagad nakilala. Ako, nasanay kasi ako sa mahaba mong buhok eh. Pero kahit maigsi na ang buhok mo, napakaganda mo pa rin. Kanina pa po ba ako magmamana kundi sa nanay ko, di ba? Kahit itanong niyo pa po kay tatay. Mabuti at dumating ka na, anak. Ipapakilala sa ni Kasalbe ang apo niya at ang kaibigan nito ng mga bakasyonista sa ating baryo. Oo nga ka, Jonah. Ipapakilala ko sa iyo ang apo ko at ang kaibigan niya. Dali-daling inakay ni Lola Salvi ang napakagandang si Jonah papunta sa amin ni Arnan. Kasunod naman nila si Supremo Lorenzo na hindi pa rin inaalis ang seryosong pagkakatitig sa akin. Ka, Jonah, ito ang apo kong si Gardo at ang kaibigan niyang si Arnan. Mga iho, ito si Jonah, ang nag-iisa kong anak. Nang makita ko ng malapitan ng dalaga, mas lalo pang nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko ang mapupungay niyang mata, makinis na kutis at mamula-mula niyang labi. Para kong natulala sa kanyang kagandahan. Hindi ko inasahang ganito siya kaganda sa malapitan. Napansin ko rin ang kanyang apple cut na buhok na bumagay sa maamo at perpektong hugis ng kanyang mukha. Suot niya ang isang puting bestida na hapit sa magandang hubog ng kanyang katawan. Hi, ako si Jonah. Masaya ako makilala kayo, Gardo, sa Arnan. Mas lalo akong kinilig nang iabot niya ang kanyang kamay. Siyempre hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito para magpakitang gilas. Inabot ko ang kanyang kamay at mariing kinamayan siya. Kasabay ng isang mayabang na ngiti. Sa isip ko ito nang simula ng isang magandang pagkakataon upang mapalapit sa kanya. Hi, Miss Beautiful. Natutuwa akong makilala ka. Hindi ko inaakala na ganito pala kaganda ang anak ni Supremo Lorenzo. Habang nakatingin ako sa mga mata ni John, pakiramdam ko ay parang nawala ako sa sarili. Parang biglang huminto ang lahat ng tunog sa paligid at siya na lang ang natitirang naroroon. Ang mga mata niyang puno ng misteryo at ang malambing niyang ngiti ay parang magnet na humihila sa puso ko. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko pero alam kong may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Palabiro pala talaga tong apo nyo, Kasalve, ha? O Gardo, sana magustuhan niyo yung pag-stay dito sa amin. Masaya ang fiesta dito sa baryo namin. Oo naman, Jonah. Mukhang magiging masaya talaga ang bakasyon namin dito sa inyo. Hindi na nga kami makapaghintay na ma-experience ang lahat ng kasiyahan. Ano, hindi ba pareng Arnan? Tama si paring Gardo. Mukhang magiging exciting nga ang pananatili namin dito sa baryo nyo.
Sigurado akong magiging unforgettable ang piyesta rito. Magiging masaya talaga ang karanasan nyo rito sa amin mga iho kung marunong kayong gumalang at rumespeto sa mga tao rito. Pero tandaan ninyo, kapag hindi nyo ginawa yon, maaaring pagsisihan nyo ang araw na pumunta pa kayo rito. Sa sinabi ni Supremo Lorenzo, bigla kong nakaramdam ng kaba. Parang bumigat ang hangin at ang tono ng kanyang boses ay punong-puno ng babala. Nang titigan ko siya, nakita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mga mata. Alam kong hindi basta-basta ang sinabi niya. Hindi ko man lubos na maunawa ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko na may malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Nang bumalik kami sa bahay ay todo sermon ang inabot namin kay Lola Salve. Ano bang pumasok sa utak mo, bata ka? At nagawa mong pagtawanan ng pananamit at itsura ng mga tao rito? Pati si Supremo Lorenzo, hindi mo man lang nirespeto. Ay, alam mo ba kung anong klase ng taong Supremo namin? Mabait yun, oo. Pero kapag nagalit yun, naku apo, baka pagsisihan mong ginawa mo. Hindi mo gugustuhin na makita kung anong kaya niyang gawin sa mga hindi marunong gumalang at rumespeto. Oo na, Lola. Pasensya na. Hindi na mauulit, promise. Cross my heart, hope to die. Ay nako, Garto. Huwag kang puro promise, cross my heart, hope to die dyan. Ang respeto hindi lang sinasabi, ginagawa. Sana naman maging totoong sinasabi mo at matutunan mong maging maingat sa bawat kilos at salita mo. Tandaan mo, hindi lang sarili mo ang dala mo rito, kundi pangalan ko. Kaya magtino ka, apo. Tama ang lola mo, pare. Huwag mong dalhin dito ang pagiging perwisyo mo. Nakakaya talaga yung ginawa mo kanina, no? Ang dami-daming tao tapos ganun pang inaasal mo. Alam mo, kung ako ang posisyon nila, siguradong napikon din ako sa'yo eh. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka na sa susunod. Huwag mo nang bigyan pa ng dahilan yung mga tao dito para mainis sa'yo. Lalo na si Supremo Lorenzo. Mukhang may respeto sa kanyang lahat ng tao rito eh. Kaya dapat ganun ka rin. Oo, nasabi eh. Huwag ka nang umepal, Arnan. Parang ikaw hindi rin nagkakamali ah. Ang bigat ng sermon nyo sa akin, akala nyo naman sinasadya ko yun. Hindi ko lang napigilan ng pagtawa ko kanina. Ang OA nyo naman. Ay, sige na nga. Hindi na talaga maulit. Ayan, satisfied na ba kayo? Pinapaalalahanan ka lang naman namin. Ayoko mapahamak ka, apo. Kaya mag-isip ka muna bago magsalita o gumawa ng kahit anong kilos. Napabuntong hininga na lang ako sa paninermon sa akin ni na Lola Salve. Ang totoo, nang gigigil ako sa haba ng sermon niya at sa panggagatong na ginagawa ng lokong si Arnan. Pero sa loob-loob ko, natatawa pa rin ako. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang eksena kanina. Ang kakaibang pananamit at kilos ng mga tao sa baryo. Para sa akin, katawa-tawang kapatirang sinasabi ni Lola Salve. Ang mga tao sa baryo ay parang mga tanga na sumusunod lang sa isang weird na leader. O siya, kakain na tayo ng hapunan at para maaga tayo makapagpahinga dahil marami akong aasikasuhin bukas para sa fiesta. Ay bukas nga pala, kapag nagising kayo, hindi nyo na ako aabutan dahil maaga akong aalis para maghanda ng mga kakailanganin doon. Kaya kayo nang bahala rito ha. Buong araw ay abala ko, kaya baka sa gabi na tayo magkikita. May mga pagkain na dyan, kaya kayo nang bahala magluto ha. Nang tumalikod na sa amin si Lola Salve, muling sumagi na naman sa isip ko ang itsura ng mga taong nakilala namin ni Arnan kanina. Lalong-lalo na ang pinuno nilang si Supremo Lorenzo. Napailing na lang ako habang sinusubukang pigilan ang sarili sa pagtawa. Ang weird talaga ng mga tao dito. Pati itong si Lola. Nahawa sa kawirdohan at katangahan sa lugar na to. Pagkatapos naming maghapunan, pumasok na kami ni Arnan sa kwarto. Pareho kaming hindi pa nadadalaw ng antok sa mga oras na yon, kaya napag-usapan namin ang magandang dalaga na anak ni Supremo Lorenzo.
Alam mo pare, hindi lang palang Lupan Lola at ang masayang fiesta ang pinunta natin dito. Si Jonah pare. Kailangan na mapasakin siya. Kailangan bago tayo umalis dito maka-score ako sa kanya. Ano? Gago ka ba? Anak yun ni Supremo Lorenzo eh. Wag na wag mong gagawin yan, pare. Naiintindihan mo bang sinabi ni Lola Salve? Mahirap magalit ang Supremo, kaya kung ano mang kademonyo nang nasa isip mo, wag mo na ituloy. Isang mapanuksong ngiti ang iginawad ko kay Arnan, sabay bigay ng magaan na suntok sa braso niya. Sa isip ko, hindi ko naman kailangang seryosohin ang lahat ng sinabi ni Lola Salve. Masyado lang silang natatakot kay Supremo Lorenzo. Pero ako, buo na ang desisyon ko. Hindi ako papayag na hindi ko matikman si Jonah. Kaunting araw na lang ang ilalagi namin sa baryo at alam kong mahihirapan akong makuha siya kung aasa lang ako sa tamang pagkakataon. Kaya idadaan ko na lang sa diskarte. Gagawin ko ang plano ko at sigurado akong walang makakaalam kahit sino. Kinaumagahan, buo na ang plano ko upang maangkin si Jonah. Kaya pagkagising namin ni Arnan at nang makita namin na wala na si Lola Salve sa bahay, napangisi na naman ako dahil talagang umaayon sa akin ang kapalaran. Pagkatapos naming mag-almusal, niyaya ko si Arnan na mamasyal. Tara pare, labas muna tayo. Hindi pa tayo nakakagala dito mula nung dumating tayo. Sabi ni Lola marami raw magagandang tanawin dito malapit sa baryo. Tara na. Sige pare, nakakainip din naman sa bahay ni Lola Salve. At least sa pamamasyal natin, makakapag-exercise pa tayo sa paglalakad. Sulitin natin dito. Kalimutan muna natin kahit sandali ang problema natin kay Dodong. Huwag mo masyadong isipin yun pare. Once na makuha natin ang lupa, tapos na ang problema natin sa kanya. Sa ngayon, magpakasaya muna tayo dito. Napabuntong hininga na lang si Arnan sa katarantaduhan ko. Ngunit habang naglalakad kami, nakasalubong namin si Jonah. Nang makita ko siya, hindi ko na naman napagilan ang sarili ko na mag-edit. Ang kanyang ngiti at ang masayang pagbati niya sa amin ay tila lalo akong tinutokso. Pare, napapansin ko, masama pa rin ang tingin ng mga tao rito sa iyo ah. Siguradong dahil pa rin yun sa ginawa mo kahapon. Gago ka kasi. Hindi mo man lang napigilan ang sarili mo. Pati sa Supremo, pinagtawanan mo. Ano ba kasing naisip mo't nagawa mo yun? Eh anong magagawa ko? Natatawa talaga ako sa mga itsura nila. Tapos yung mga burloloy nilang suot. Para saan ba ang mga yun? Pang out of this world ang mga tao rito pare. Kaya tingnan mo si Lola. Nahawa na rin sa pagkabaliw nila. Ayan ka na naman pare. Sinabihan ka na ni Lola Salve na huwag kang magsasalita ng hindi maganda tungkol sa mga tao rito, di ba? Baka may makarinig sa'yo. Wala akong pake. Tingnan mo ang gagawin ko pare. Tarantado ka talaga pare. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sila dinilaan at sinenyasan mo pa sila ng masama? Baka magsumbong ang mga yun kay Supremo o kaya kay Lola Salve. Baka pati ako madamay dyan sa kaparaningan mo eh. Relax ka lang pare. Hindi nila malalaman kung anong ibig sabihin ng ginagawa ko. Mukha namang mga mangmangang tao rito eh. Mga slow, kaya huwag kang matakot. Teka, kayo yung mga bisita ni Kasalve, di ba? Saan nga yung puntan yung dalawa? Oh, ikaw pala Miss Beautiful. Eto, namamasyal na sa labas. Namaboard na kasi kami sa bahay ni Lola Salve. Tama si paring Gardo. Mula nung dumating kami rito, hindi pa kami nakakapamasyal. At saka maghapon na busy si Lola Salve. Nag-aasikaso kasi siya para sa piyesta kaya wala kaming kasama o makakausap sa bahay. Alam nyo, maraming magagandang lugar dito sa amin na pwede nyo mapuntahan. Kung gusto nyo, sasamahan ko kayo sa mga magagandang spot dito para maikot nyo. Aba, talagang masaya yon. Kapag ikaw ang kasama namin, siguradong magiging mas espesyal ang pamamasyal namin. Ano Arnan, game ka ba? Ay, syempre, game ako. Mukhang masaya to eh. Sinamahan kami ni Jonah sa pamamasyal. Dinala niya kami sa mga paborito niyang lugar sa baryo.
Sa malalawak na taniman sa likod ng bundok, sa batis na may malinaw na tubig at sa iba pang magagandang tanawin sa lugar. Habang nagliliwaliw kami, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kasaya kasama si Jonah, lalo na ang mga sari-sari niyang kwento tungkol sa kanilang baryo. Pati si Arnan napapangiti sa tuwing tinutukso siya ni Jonah tungkol sa kanyang pagkamahiyain. Ako naman kahit paano'y nakikinig sa mga biruan nila, pero ang utak ko, abala pa rin sa plano kong maangkin si Jonah. Kaya nang pabalik na kami sa bahay ni Lola Salve, Miss Beautiful, maaari ka ba naming imbitahan sa bahay ni Lola Salve? Para doon naman ang halian, kung okay lang sa'yo. Hindi ba nakakahiya? Wala kang dapat ikahiya. Sinamahan mo naman kami sa pamamasyal. Kaya wala ring masama kung makasama ka rin namin sa paranghalian, di ba? Hindi ako kasing sarap magluto ni Lola, pero siguradong hindi mo makakalimutan ang luto ko. Nagluluto ka pala? Sige nga. Gusto ko matikman yung luto mo, Gardo. Payag na ako na sa bahay ni Kasalve man ng halian ngayon. Talaga? Yes! Hindi mo pagsisisihan to, promise. Pare, halika nga sandali. O bakit? Ano yun, pare? Bakit mo siya inaanyayahan na sa bahay ni Lola Salve mananghalian? Wala namang masama ah. May niluto naman akong ginataang kalabasa at lumpiang togi kanina bago tayo umalis. Pasasalamat ko to sa kanya dahil sinamahan niya tayo maglibot-libot dito sa baryo. Saka napagod yung tao, kaya dapat lang nalokin natin ng makakain, di ba? Pare, sigurado ko bang yun lang ang dahilan mo? Kilala kita. Naaamoy ko may binabalak ang hindi maganda. Pare naman, parang inaalok ko lang siyang kumain sa bahay. Walang masama dun. Wala akong gagawing masama, pare, kaya huwag kang mag-alala. Tara na, Miss Beautiful. Pasok na tayo sa loob. Pasensya ka na, may sinabi lang itong kaibigan kong si Arnan. Halika, tumuloy ka. madali ko ring napapayag si Jonah na sumama sa amin, Sir Jupiter. Pagdating sa bahay, agad ko nang isinagawa ang plano ko. Palihim kong nilagyan ng pampatulog ang pagkain ni na Arnan at Jonah. Habang kumakain, pinuri pa nila ang luto ko. Wow, ang sarap nito pare ah. Mukhang nag-level up ng cooking skills mo ah. Dati naman hindi ka ganito magluto. Oo nga ah. Masarap nga. Lalo na tong ginatang kalabasa ah. Sobrang malasa. Parang may espesyal na sangkap eh. Alam mo, hindi ko akalain ganito ka pala kasarap magluto, Gardo ah. Wala namang espesyal na sangkap yan. Basta nagluto lang ako kasi alam kong magkakaroon kami ng magandang bisita ngayong araw. Sus! Nambola ka pa. Pero alam mo, tama ka. Hindi nga ako nagsisina dito ako mananghalian sa inyo. Maya-maya ay nakaramdam na ng pagkahilo sina Arnan at Jonah hanggang sa sabay silang nakatulog. Mabilis kong isinara at ikinandado ang pinto at mga bintana. Inihiga ko si Arnan sa sofa sa sala samantalang dinala ko naman si Jonah sa kwarto kung saan pinagsamantalahan ko siya habang tulog. Oh gosh! Birhen ka pa pala. Napakaswerte ko talaga. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpapasasa sa katawan ni Jonah, may narinig ako na malakas na kaluskos mula sa may bintana. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Sumilip ako sa maliit na siwang sa bintana upang malaman kung ano ang sanhi ng ingay. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na naman ang malaking baboy ramo na nasa likod ng bahay. Kapag siniswerte ka nga naman oh. Nagbalik ka pang baboy ramo ka ha? Pwes, pagkakataon ko nang mahuli ka at gawing handa sa fiesta. Bago ako lumabas ng kwarto, binihisan ko muna si Jonah na tulog pa. Hindi sila basta-basta magigising dahil ginamitan ko sila ng matapang na pampatulog.
Mabuti na lang at dinala ko yun nung pumunta kami doon dahil balak ko talagang makapangbiktima ng mga matitipuhan kong babae na maiiskuran. Malas na lang ni Jonah at siya ang natipuhan ko. Paglabas ko ng kwarto, kumuha ko ng itak sa kusina at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Maingat akong pumunta sa likod bahay kung saan ko nakita ang baboy ramo at doon ko nga naabutan ang hayop. Yari ka sa akin ngayong baboy ka. Umanda ka sa akin. Habang abala ang baboy ramo sa pag-amoy-amoy sa paligid ng likod bahay, bigla ko itong sinugol at pinagtataga. Sinaksak ko pa ito sa tagiliran, ngunit nagawa pa rin itong makatagbo kahit na may mga sugat na sa katawan. Tuwisit! Nakatakas pang animal. Tanginang bilis ng baboy na yun, ha. Tadtad na ng sugat sa katawan pero nagawa pa rin makatakbo ng mabilis. Kakaiba talaga ang hinayupak na yun, ha. Dahil hindi ko napatay ang baboy ramo, gigil na gigil akong bumalik sa bahay. Nakita kong tulog na tulog pa rin si Hernan sa sala, pero nang silipin ko si Jonah sa kwarto, laking gulat ko nang wala na ito roon. Bakit wala siya rito sa loob? Saan nagpuntang babaeng yan? Kinabahan ako, Sir Jupiter. Baka nalaman na niya ang ginawa kong pananamantala sa kanya at magsumbong siya kay Supremo Lorenzo. Mabuti na lang at pinaghandaan ko ang sitwasyong yon. Siyempre hindi ako papayag na basta-basta lang akong matimbog. Kung sakaling magsumbong siya, sino ang maniniwala sa kanya? Walang ebidensya na ginawan ko siya ng kahalayan. Anong nangyari? Ang bigat ng ulo ko. Nakatulog ba ako? Oh, gising ka na pala, pare. Nakatulog ka pagkatapos nating mananghalian, ha. Mukhang naparami ang kinain mo, eh. Ganun ba? Oo, natatandaan ko na. Kaya ang sarap kasi ng niluto mong ginataan at lumpiang toge. Kaya siguro nung mabusog ako, mabilis akong inantok. Pero teka, nasan si Ka Jonah? Hindi ko na siya nakita nang magising ako, ah. Si Miss Beautiful. Pagkatapos nating kumain, nagpaalam na siya. Uuwi na raw sa kanila, baka raw kasi hinahanap na siya ni Supremo. Oo nga pala, pare. Kanina pa natin siya kasama. Baka hinahanap na siya ni Supremo. Hindi pa naman natin siya ipinagpaalam na dito siya manananghalian sa bahay ni Lola Salvi. Aaminin ko na habang kausap ko si Hernan, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kailangan kong magsinungaling para hindi mabuking ang ginawa ko. Pero ilang oras nang lumipas, hindi pa rin sumusugod si Supremo Lorenzo, pati na rin si Jonah sa bahay. At hindi pa rin dumadating si Lola Salve. Naisip kong yayain ulit si Hernan na lumabas para maglakad-lakad. Tara, pare. Labas muna tayo. Maglakad-lakad lang, tignan natin baka nasa labas na si Lola Salve. O sige, pare. Baka may tulong na rin tayo sa paghahanda nila para sa piyesta. Paglabas namin ng bahay, wala naman akong nakitang kakaiba. Abala ang mga tao sa paghahanda para sa fiesta. Kahit kinakabahan ako, hinanap ko sa paligid si Supremo Lorenzo at si Jonah. Pero hindi ko sila nakita. Ngunit maya-maya, lumapit sa amin si Ka Lucio. Magandang hapon sa inyo, mga iho. Maaari ko ba kayong makausap? Oh, Ka Lucio, kayo pala. Bakit po, Ka Lucio? Hihingi sana ako ng tulong sa inyong dalawa para sa paghahanda para sa nalalapit na fiesta. Pwede ba kayong sumama sa akin sa kakahuyan upang kumuha ng kahoy na gagamitin sa pagluluto? Kailangan kasi namin ng maraming kahoy na panggatong, lalo na't malaking handaan ang mangyayari sa fiesta. Laking pagtataka namin ni Hernan nang lapitan kami ng matandang yun. Lalo na nang humihingi ito ng tulong. Biglang nagbago ang pakikitungo niya sa amin. Mula kasi nang sabihan ko siya ng tanda, palagi siyang may masamang tingin sa amin, pero ngayon
ang lapad ng ngiti niya at parang giliw na giliw siyang makita kami. Pero dahil mukhang sincero naman siya sa sinabi niya, pumayag kami ni Hernan na tulungan siya. Pagdating namin sa kakahuyan, nagsimula kaming mangalap ng mga kahoy para sa panggatong. Habang abala kami, nakita ko na lang na may lalaking nakasuot ng puting polo shirt at pantalon na dumating. May hawak na kahoy at mabilis na ipinukpok yun sa ulo ni Hernan. Arnan! Tutulungan ko sana siya nang maramdaman kong may pumukpok din ng matigas na bagay sa ulo ko, kaya agad akong nawalan ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang lumang kamalig at nakagapos ng mga kamay at paa ko. Lumingalinga ako at nakita ko si Hernan na nakagapos din at wala pa ring malay. Arnan! Arnan! Pare! Gising! Gumising ka! Tangina, sakit na ulo ko Anong lugar to? Bakit tayo nakagapos? Bakit tayo nakakulong dito, pare? Teka lang, ang huling naaalala ko may pumukpok sa ulo ko. Tapos hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. May pumukpok din sa ulo ko, pare. Nakita ko, lalaking nakasuot ng puting polo shirt at pantalon. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa yun sa miyembro ng kapatiran nila Lola Salve. At sigurado ako na may kinalaman si Calusio sa paghuli sa atin. Sabi ko na nga ba, kaya pala hindi ako kumbinsido sa pangiti-ngiti niya kanina. Yung pala huhudasin lang niya tayo. Bakit naman nila gagawin yun? Anong kasalanan natin sa kanila? Bakit nila tayo kukulong dito at igagapos kung wala naman tayong ginawa? Huwag mong sabihin. Tangina, Gardo. Magsabi ka nga ng totoo, pare. Anong ginawa mo at kinulong nila tayo rito? Pare, nilagyan ko ng pampatulog yung kinain nyo kanina para... Para ano? Para makuha ko si Jonah habang tulog. Pinagsamantalahan ko siya, pare. Wala eh. Wala na akong naisip na ibang paraan para maangkin siya. Kaunting araw na lang ang ilalagay natin dito. Kung lalandiin ko siya at paiibigin, matagal na proseso pa yun. Kaya dinalaan ko na lang sa mabilisan. Ano? Gago ka talaga. Tarantado ka. Hindi mo ba alam kung anong perwisyong ginawa mo, pare? Siguradong pagbabayarin ka ni Supremo Lorenzo sa ginawa mong paglapastangan sa anak niya. At kaya tayo nakakulong at nakagapos ngayon dito dahil siguradong may alam na siya. Hindi lang akong dinamay mo sa kagaguhan mo at kamanyakan mo, pare. Pati si Lola Salve. Huwag mo muna akong sermonan ngayon, pare. Ang kailangan nating gawin ay makatakas dito. Hindi nila tayo dapat maabutan dito. Kailangan nating iligtas pa si Lola. Wala na ring nagawa si Hernan kundi ang sundin ako. Habang nagpupumilit kaming kalagin ng mga gapos namin, biglang bumukas ang pinto ng kamalig. Laking gulat namin nang pumasok si Lola Salve na may halong pag-aalala ang muka. Alam na ni Supremo Lorenzo ang ginawa mo kay Jonah Gardo. Nagsumbong siya sa ama niya. Hindi ba't binalaan na kita na igalang at irespeto mo ang mga taga rito sa baryo? Pero anong ginawa mo? Pinagsamantalahan mo si Ka Jonah, ang anak ng aming Supremo. Anong kademonyohan na pumasok sa utak mo at nagawa mo yun sa kanya? Ngayon ay galit na galit ang Supremo. Hindi raw niya mapapatawad ang ginawa mo sa nag-iisa niyang anak. Pati tuloy itong kaibigan mong si Hernan ay damay sa galit niya. Kaya pinag-utos niya na ikulong kayo rito pansamantala hanggat hindi pa sumasapit ang fiesta. At sa mismong kabilugan ng buwan, araw ng fiesta, ay gagawin kayong alay para sa Supremo. Nanlaki ang mga mata namin ni Hernan sa sinabi ni Lola Salve. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lola? Anong gagawin kaming alay? Kaya nga po, Lola. Anong alay ang sinasabi niyo? Hayaan niyong ipaliwanag ko muna sa inyong lahat. Si Supremo Lorenzo, ang anak niyang si Ka Jonah at ang asawa niyang si Ka Rosenda ay mga dayo lang noon dito sa baryo.
Noong panahong yon, napakahirap ng buhay namin dito. Pineste ang mga taniman namin, kaya pineste rin ang kabuhayan namin. Pero, nang dumating ang pamilya nila rito, biglang nawala ang mga pesteng nagbibigay ng salot sa amin. Gumanda ulit ang ani at pananim namin dito sa baryo. Kaya unti-unti kaming nakaahon sa hirap ng buhay. Hindi lang yon, marunong ding manggamot si Supremo Lorenzo dahil dati siyang albularyo. Ang mga taong nagkakasakit dito sa baryo ginagamot at napapagaling niya. Hindi siya nagpapabayad sa serbisyo niya. Napakabait niya at ng kanyang pamilya. Itinuro niya sa amin ang kahalagahan ng buhay ng kahit anong nilalang, mapahayop, tao o kahit mga halaman. Kaya nang magtayo siya ng isang kapatiran na siyang mamumuno, sumali ang lahat ng tao rito sa baryo, pati ako, dahil naniniwala kami sa mga paniniwala niya. Alam niyo, mula nang maging kasapi ang lahat sa kapatiran, mas lalo pang guminhawa ang buhay namin, mas lumago ang kabuhayan ng mga tao rito. Nagtayo rin si Supremo ng pabrika sa bayan at ang mga kinuha niyang tauhan ay taga rito rin. Ako nga, mula nang magkaroon ng katungkulan sa kapatiran, nagkaroon ako ng dagdag na kita maliban sa lupang sakahan na iniwan sa akin ng lolo mo. Kaya naipagawa ko ang bahay ko. At napagdesisyonan ko ipamana sa iyo ang lupang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Dahil hindi ko na yun magagamit. Mabuti pang sa iyo ko na lang ibigay dahil ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Pero sa kabila ng kabaitan at pagiging matulungin ni Supremo at ng kanyang pamilya, may tinatago pala silang malaking lihim. Ang pamilya pala nila ay may lahing aswang. Laking gulat namin ni Arnan sa natuklasan namin tungkol sa pamilya ni Supremo Lorenzo. Biglang nanindig ang mga balahibo namin at parabang lumaki ang aming mga ulo sa kaba. Nagpatuloy si Lola Salve sa kanyang pagsasalita. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalala. Kayang kontrolin ni na Supremo at Kajona ang kanilang pagiging aswang, kaya nilang hindi kumain ng karne ng tao, karne lang ng hayop ang kinakain nila at hindi sila nanghihina. Pero ang asawa ni Supremo, si Carosenda, ay hindi kayang kontrolin ang pagkagutom niya sa laman ng tao. Kailangan niyang makakain ng laman ng tao kahit isang beses sa isang taon. Hindi katulad ni na Supremo at Kajona na malakas ang pangangatawan. Si Carosenda, mahina at palaging sakitin kaya madalas na nasa bahay lang siya at hindi lumalabas. Kaya ang ginawa ni Supremo, tuwing sasapit ang piyesta rito sa baryo, kailangan namin mag-alay ng tao para gawing pagkain ng asawa niyang si Carosenda. Maaari kaming kumuha ng tao mula sa ibang lugar o bayan para hindi sa amin magmumula ang iaalay. Pikit mata naming sinusunod ang kanilang mga utos dahil malaki ang utang na loob namin sa kanila sa pag-asenso ng aming buhay dito. Pero minsan ang problema, palaging nakakawala si Carosenda kapag nagugutom at gumagala-gala siya rito sa baryo. Kaya sinabihan kami ni Supremo na isarado ng maigi ang mga pinto at bintana at gawing matibay ang aming mga bahay para hindi madaling pasukin ng kanyang asawa. Minsan ay nagaan yung baboy ramo si Carosenda para madali niyang malansi ang magiging biktima niya. Ibig sabihin ang nakita kong malaking baboy ramo na umaaligid sa bahay mo, Lola, ay ang asawa ni Supremo? Oo, Gato. Ang baboy ramong nakita mo ay si Carosenda. Gumagala-gala rito siya sa baryo. At kaya palagi siyang nasa labas ng bahay natin. Naaamoy niya na may mga tayo rito. Kayong dalawa ni Arnan ang gusto niyang biktimahin. Mas lalo kaming nangilabot. Hindi kayang iproseso ng utak namin ang mga bagay na isiniwalat ni Lola Salve. Diyos ko, tinaga at pinagsasaksa ko yung baboy ramo na yun, Lola. Ano? Bakit mo ginawa yun, Apo? Nakita ko kasi siya na umaaligid sa likod bahay. Naisip ko pagkakataon na yun para may panghanda na tayo sa fiesta. Kaya pinagtataga ko yung baboy. Diyos ko, kung ganon, ikaw palang sumugat kay Carosenda. Di ba sinabi ko sa iyo na wag ka mananakit ng mga hayop na makikita mo rito, lalo na kapag baboy, dahil baka ang masaktan mo ay si Carosenda na nasaan yung baboy ramo. Alam mo ba,
Dahil sa isang beses na lang kumakain ng karne ng tao si Carosenda, mabagal din kung gumaling ang mga sugat niya. Kaya ayun, nakaratay siya ngayon at hinang-hina dahil sa mga sugat na tinamo niya. Na ikaw palang may gawa. Kapag nalaman ni Supremo ginawa mo sa asawa niya, hindi ka na paaabutin sa fiesta. Papatayin ka na niya agad. Ha? Ano? Papatayin ako? Hindi naman sana niya kayo gagalawin dahil nakiusap ako sa kanya na huwag kayong gawing alay para sa asawa niya. Pinalampas na nga niya yung ginawa mong pagtawa sa pananamit at itsura ng mga miyembro ng kapatiran. Pero dahil sa ginawa mo sa anak niya, ibang usapan na yon. Kaya ikaw nang gagawing alay. At ang gusto niya, pati itong si Hernan ay alay na rin. Ayoko maging alay sa aswang. Ayoko pang mamatay, Lola. Ayoko madamay dyan. Lola, nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Ayokong mamatay sa kamay ng mga limaw na yun. Promise, magbabago na ako. Magbabago na ako. Takot na takot kami ni Hernan noon. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin, ngunit muling nagsalita si Lola Salve. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yun. Itatakas ko kayo rito. Hindi na nila dapat kayong makita rito. Gamit ang dala niyang punyal, inalis ni Lola Salve ang gapos namin ni Hernan sa kamaingat niya kaming inilabas sa kamalig. Ngunit paglabas namin, hindi namin inasahan na nag-aabang na pala sa amin si Supremo Lorenzo at si Jonah. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis na hindi tulungan ang perwisyo mong apo ka, Salve. Pero hindi mo siya maaaring itakas. Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya dahil nilapastangan niya ang anak ko. Dapat niyang pagbayaran ng buhay niya ang pangahalay na ginawa niya sa akin, Kasalve. Kaya isuko mo na sa amin yung apo mo. Pasensya na. Pero mahal ko ang apo ko at hindi ko hahayaan na ialay niyo siya kay Carosenda. Pakiusap, ikulong niyo na lang ang apo ko. Huwag niyo siyang patayin. Pati itong si Hernan na walang kasalanan sa inyo ay huwag niyong idamay. Nakikiusap ako, Supremo. Ang batas ay batas, Kasalve. Namerwisyo ang apo mo. Pinerwisyo niya ang anak ko at pinerwisyo rin niya ang asawa ko. Akala mo siguro lalaki, hindi ko malalaman na ikaw ang may kagagawan ng mga sugat na tinamo ng asawa ko. Dahil dyan, mas lalong dapat na pagbayaran mo ng buhay ang ginawa mong kapangasan sa pamilya ko. Kapwa-tawad na lang tayo dahil damay din ang kaibigan mo sa kawalangyaan mo. Pagbabayaran mo rin ang ginawa mo sa nanay ko! Sa sobrang galit, biglang nag-anyong aswang ang mag-ama. Nangulubot ang kanilang balat at nagkulay putik. Humabang mga kuko at nagkaroon sila ng mga pangil. Hindi kayo makakaalis ng buhay sa bayong ito! Nakahanda akong mamatay para sa apo ko, Supremo. Alam kong malaki ang kasalanan niya sa inyo, kaya ako magbabayad. Hayaan niyo silang makaalis. Humarang sa daraanan namin ang magamang aswang. Nakahanda na ang kanilang matatalas na kuko at pangil upang sunggaban kami. Ngunit bago pa sila makalusob, mabilis na sinabuyan ni Lola Salve ng asin ng mga halimaw. Humiyaw sa sakit ang mga aswang, ngunit hindi umurong ang mga ito at muling umatake. Gamit ang matatalas na kuko na gawang sugatan ni Supremo Lorenzo si Lola Salve sa tiyan. Pagkatapos si Jonah naman ang umatake kay Hernan. Kinagat ni Jonah ang balikat ni Hernan kaya madali niya itong nakubabawan. Ay! Tulong po, Lola! Tulungan niyo ako! Sa mga sandaling yon, hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Parang napako ang mga pako sa lupa dahil hindi ko akalain na makakaharap ko ang mga ganong halimaw. Samantala, nagtamo ng malalim na sugat si Lola Salve sa kanyang tiyan. Ngunit, bagamat ang katawan ay nanghihina, ang loob ni Lola ay hindi natinag. Nakita niya na ako ang susunod na atakihin ni Supremo Lorenzo kaya pinilit niyang tumayo kahit nasugatan. Muli siyang kumuha ng asin sa dala niyang maliit na bag at isinabo ito sa magamang aswang kaya muling humiyaw at namilipit sa sakit ang mga ito. Habang namimilipit at nakasubsob sa lupa ang mga aswang, iika-ika na lumapit sa amin si Lola Salve. Saka lang ako naimasmasan nang lapitan niya kami. Tumakbo na kayo! Iligtas niyo ang sarili niyo!
Hindi ko namin iiwan dito, Lola. Tara na, Lola. Sabay-sabay tayong aalis dito. Iwan niyo na ako. Malala ang sugat ko, hindi ko na kayang tumakbo. Ako nang bahala sa kanila. Kailangan niyo makalayo rito. Pero Lola, Huwag nang matigas ang ulo mo. Lumayo na kayo rito ng kaibigan mo habang mahina ang mga aswang. Bago niya kami tuluyang paalisin, ipinasok ni Lola Salvi ang kamay niya sa ilalim ng kanyang damit at iniabot ang isang maliit na papel na may nakasulat na numero at address kasama ang titulo ng lupa na hinihingi ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na kapag nasa Maynila na kami agad naming tawagan o puntahan ang nakasulat sa papel at huwag nakalimutang dalhin ng titulo ng lupa. Pagkabigay niya nito sa akin, tumingin siya sa akin at nagsalita. Apo, mahal na mahal kita. Naniniwala ako na may pag-asa ka pang magbago. Kaya huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Sige na, umalis na kayo ni Arnan. Lola, hindi. Lola! Arnan, umalis na kayo ng apo ko. Bilisan ninyo. Halika na, pare. Habang nangihina ang mga aswang. Humagulgol talaga ako ng iyak habang hinahatak ako ni Arnan palayo sa lugar na yon. Habang tumatakbo kami, hindi ko napigilan ang sarili ko na lumingon kay Lola Salve. Nakita ko siya na patuloy na nagsasaboy ng asin sa magamang aswang. Ngunit nakakuha ng tiyempo si John at nagawa nitong dambahan si Lola. Hindi ko na nakayanan pang tingnan ang eksenang yun kaya binilisan ko na ang takbo. Mabilis kaming nakalayo sa baryo. Ang akala nga namin ay haharangin pa kami ni Ka Lucio at ang iba pang miyembro ng kapatiran. Ngunit hindi na nila kami hinapol. Mabuti na lang at may dala kaming pera kaya madali kaming nakabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe ang bigat pa rin ang pakiramdam ko dahil hindi ko nalaman kung ano na ang nangyari kay Lola Salve. Sobra kong sinisisi ang sarili ko sa nangyari. Kung hindi dahil sa pagiging pasaway ko, hindi mapapahamak si Lola Salve at hindi madadamay si Arnan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi magkakaganito kundi dahil sa akin. Ako ang dapat nang mamatay. Ako ang dapat na namatay at hindi si Lola. Huwag mo lang sisihin ang sarili mo, pare. Nangyari na eh. Pero sana maging aral sa iyo ang nangyari sa atin. Gardo, magbago ka na. Para hindi masayang ang sakripisyo ni Lola Salve. Pagdating namin sa Maynila, isa pang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa amin. Nahuli na raw ng mga otoridad si Dodong Toothpick at ang mga kasamahan nito. Dahil doon, sinuwerte kami. Tila absuelto na kami sa pagkakautang namin. Pinuntahan din namin ni Arnan ang address na nakasulat sa papel na ibinigay sa akin ni Lola Salve at laking gulat namin nang malaman na ang address pala ng abogado ni Lola ang nakasulat doon. At ang mas ikinagulat namin ni Arnan, sinabi ng abogado na matagal na palang ipinangalan sa akin ni Lola ang titulo ng lupa at pinamanahan din niya ako ng malaking halaga ng pera mula sa ipon niya. Ang sabi pa ng abogado, sa oras na dalhin ko ang papel na ibinigay sa akin ni Lola sa kanya, ibig sabihin ay makukuha ko na ang lahat ng ipinamana niya sa akin. Pero kahit marami na akong pera, hindi ko magawang matuwa. Ang lahat ng material na bagay na iniwan sa akin ay hindi kayang punan ang sakit ng pagkawala ni Lola Salve. Nasabi ko ito dahil hanggang sa isinusulat ko ang karanasan kong ito, wala pa rin akong balita kay Lola. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. At bilang paraan ng pagsisisi, idinonate ko ang malaking halaga ng pera na minana ko kay Lola sa kawang gawa. At ibinigay ko ang kalahati kay Arnan dahil idinamay ko siya sa kalokohan ko. Ang lupa naman na ibinigay sa akin ni Lola ay hindi ko ginalaw at pinuntahan. Dahil ang lupang yun ay nasa baryo kung saan nandoon ang pamilya ng mga aswang. Mula noon, hindi na rin namin nalaman kung ano na ang nangyari kina Supremo Lorenzo, Jonah at sa mga miyembro ng kapatiran sa liblib na baryo
ni Lola Salve. Sa kasalukuyan, magkasama pa rin kami ni Arnan. Magkatulong kami sa pagpapatagbo ng maliit naming negosyong kainan. Opo, nagtayo ulit kami ng negosyo gamit ang perang ibinigay ko sa kanya. At sa araw-araw, hindi ko nakakalimutang magdasal sa simbahan. Ipinagdadasal ko si Lola Salve na kung nasaan man siya, sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Pero kung wala na talaga si Lola, sana maligaya na siya sa kabilang buhay at sana ay napatawad na niya ako sa lahat ng kasalanan ko. Maraming salamat po Sir Jupiter sa pagbabahagi ng aking kwento.